Good morning! Welcome to my vlog. Nandito po tayo ngayon sa Sukat. Ayan, mag-survey po tayo about sa ating politiko na sinusuportahan, no? Sa ating mahal na Pangulong Marcos. Kung kontento po ba sila sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Marcos dito sa bansang Pilipinas. Na alam po natin ngayon guys na ginagamit po ng mga kritiko ang pagtaas ng pangunahing bilihin po natin ngayon katulad po ng bigas. Kaya kunin po natin ang reaction ng ating mga madlang people dito sa Sukat. Kaya samahan niyo po ako, tara. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, kontento po ba kayo sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas? Oo at hindi, bakit po? Ngayon hindi na. Dati oo, pero ngayon hindi na. So, hindi na ang sagot ko kasi yung issue ng bigas, hindi niya maaksyonan. Dapat ang bigas natin, na kung saan, kung kailan siya tumakbo, doon tayo lahat inatak na gagawing 20 pesos. Opo. Pero ano nangyari ngayon? Na-focus ang pagmahal ng bigas na kung saan lahat ng tao nahihirapan. Okay. Gaya ko, ipakita niyo yung aking bigasan, walang laman. Ito na lang mga empty bottles kasi wala na akong mailagay na bigas. Oh. At ang bigas, libo-libo ang puhunan. Saan kami kukuha ng libo-libo araw-araw kung napakatumal ng bentahan? Okay. Kaya sana sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pag-igihan niya pa at magkaroon siya ng paninindigan sa mga sinabi niya na ang bigas ay talagang ibababa niya sa halagang 20 pesos. Kasi kung hindi, negosyante kami, maliliit na negosyante. Ang bigas, kailangan sa araw-araw, kailangan namin bumili. Pero kung ang presyo niya na pagbabasihan ng tao ay 20 pesos, ano na lang magiging papel namin sa buhay ng mga tao? Kontrabida, diba? Bakit hindi namin sinusunod ang pagbaba ng pagbenta ng bigas? Kaya sana Pangulong Marcos, gawa mo ng paraan dahil ikaw ang pinakatuldok ng lahat ng desisyon gagawin ng mga sambayanan, ng mga alipores o mga taong nasa babaan mo. Yun lang po, maraming salamat po. Thank you po. Hey, good morning po. Kontento po ba kayo sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas? Oo at hindi, bakit po? Kontento ako. Siyempre, magandang patakaran na sa probinsya namin. Ewan ko lang dito sa Manila, maraming mga sensibility mga tao. Opo. Hindi nga maintindihan yung mga tao. Sinasabay po na po nila yung ang issue sa bigas. Kaya nga, sa bigas hindi natin yung mga bigas. Pero ganyan kasi yung mga ibang komersyante, tinatago nila yung mga bigas na magaganda. Ang kalabasan dyan, baka nagiging NFA na yan. Kaya, ayun, ang hirap ng mga tao ngayon, maraming umaangal. Inaano nila ni Bongbong Marcos, ano magagawa natin kung talaga gagawin ng gobyerno? Wala. May masasabi po ba kayo sa ating presidente po ngayon ay? Baka may mensahe po kayo. Sana malutasan na yung mga paghihirap ng mga Pilipinas, yung paraan. Gawin niya, pagtutulungan sila yung mga nasa itaas. Okay. Ganyan naman lang yun. Ayun po. Thank you po. Ma'am, kontento po ba kayo sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Marcos dito sa ating bansang Pilipinas? Oo at hindi at bakit po? Kontento na ako kasi mayroon naman inaano para sa mga mahihirap. Okay. Meron daw mga ayuda. Pero ako isang single mom, wala pa hanggang ngayon. Parang dito lang nagtatagal sa baba, sa mayor o kaya sa kapitan. Okay ako sa pamumunuan. So ano po masasabi niyo po sa pagmahal ng bilihin po natin ngayon? Dahil ito po ang ginagamit ng mga kritiko laban sa ating mahal na Pangulong Marcos. Doon naman sa sa mahal ng bilihin. Hindi ako agree doon. Nag-question ako doon kasi isang single mom ako. Sa isang araw, kalahating kilong bigas lang ang nabibili ko. Minsan, hindi.
Ay, hindi. Opo. So hindi po kayo nagsisisi sa ating mahal na Pangulong Marcos sa pagmahal pangunahing bilihin po natin ngayon, katulad po ng bigas? Agree. Nagsisisi din ako. Pero sinabi naman ng namumunuan na bababa naman. Pero bayad, yan ang tanong ko. Okay. May masasabi po ba kayo sa mga kritiko ng ating mahal na Pangulong Marcos sa patuloy na nirampuri po sa kanya? Meron, wag sila sana sumuway sa mga sa rule and regulation. Ipagpatuloy nila ibaba ang presyo ng mga bilihin. Okay. Maraming salamat po. Good morning po. Sir, kontento po ba kayo sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Marcos sa bansang Pilipinas? Oo at hindi, at bakit po? Hindi. Bakit, sir? Kasi mahal lang yung bilihin natin ngayon eh. Mahal po ang bilihin. Oo. May masasabi po ba kayo sa ating mahal na Pangulong Marcos? Yung tumatakbo siyang Pangulo pa, sabi niya, mura daw yung bilihin natin eh. Okay. Pangarap niya maging 20 pesos per kilo ang bigas, pero wala siyang pinapangako. Morning po. Nay, kontento po ba kayo sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas? Oo at hindi, at bakit po? Dahil yung mga bilihin ngayon, grabe nga, nagmahal. Super nagmahal. Okay. Nagmahal talaga. May masasabi ba kayo sa ating mahal na Pangulong Marcos? Hindi, wala naman, mabait naman siya. Mabait naman siya. Oo, mabait naman siya. Okay. Yun Baka lang. may mensahe po ba kayo sa ating mahal na Pangulong Marcos tungkol sa pagmahal ng bilihin po natin ngayon? Yun lang sana, pero sa kanya na lang, Ah, si President Marcos na lang ang makaintindi na yung nag-react kami, dami kami nag-usap-usap dito na bakit naman ganito ang mga bilhin natin ngayon sa panahon na itong mga noon, hindi man ganito. Sabi okay. din namin, siguro sa mga sweldo ng mga trabahante, nagmahal. So, nagmahal din ang natin, mga bilhin noon. Okay. Yan ang pagkaintindihan po dito. Opo, Okay. yun ang pagkaintindi. So ngayon hirap po ang ating bansa dahil po sa war sa ibang bansa. So nag-aangkat lang po tayo ng fuel panggamit po sa ating sariling bansa kasi wala tayong sariling fuel dito. Kaya po na nagtaas ang mga bilihin. Yung langis at saka oil, inaangkat po natin yan. Nag-i-import po tayo sa ibang bansa. Alam po natin yung gira sa Ukraine sa sa Russia. Doon po tayo kumukuha ng langis sa kanila. Yun pala. Oo, yun ang Diba, problema. Oo. Tapos ngayon, nag-i-import din tayo ng bigas para sa ating bansa kasi alam mo naman po na pinapasok po tayo ng bagyo dito. So hindi po makapag-ani yung ating mga farmers. Yun nga. So isa po yan sa problema. Tapos pangatlong problema po natin ngayon, itong mga smuggler na nag-hold po ng mga Oo. presyo ng bigas. Oo. Nagmanipula po sila sa mga dito sa ating market. Kaya po ganito, tumaas po talaga. Pero nagawa na po na paraan na ating Presidenteng Marcos ang problema na yan. Kasi hinuhuli na po yung mga smuggler dito sa ating bansa. Sana siguro, ngayong buwan lang natin naramdaman ng pagtaas ng bilihin. Oo. Baka September, kasi yan po ang naano po natin sa kanya interview, baka bababa na daw din po. Kasi nahuli na yung mga smuggler. Sana na. Okay, sana naman po. Okay, maraming salamat. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, kontento po ba kayo sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas? Oo at hindi, at bakit po? Sa ngayon po hindi. Bakit po ma'am? Kasi sobrang naghihirap yung taong bayan eh. Okay. Sa mahal ng bilihin. Tungkol po dyan ma'am, may masasabi po kayo sa ating mahal na Pangulong Marcos? President BBM, ikaw pa naman yung binoto ko. Asa na yung pangako mo na maginhawahan sa Pilipinas, sa mga taong bayan? Baka pangarap. Pangarap mo sa aming mga kababayan mo. Okay. Yan lang po. Oo. Thank you po. Morning po. Ma'am, kontento po ba kayo sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas? Oo at hindi, bakit po? Ang comment ko dyan, hindi ako kasi nga ganun ang nangyari. Diba? Tumaas yung mga bilihin, yung kagaya ng bigas, kagaya ng mga mga pangangailan ng mga tao. Tumaas na. Kagaya ng bigas, tumaas. Ang sabi ng mga tao, baka daw susunod, wala silang makain. Kasi tumaas na rin yung mga bilihin
dati ang bigas magkano na bibili ng mga tao. Sa 40 plus pa ka. Opo. Ngayon, 50 ano na eh, ang mababa ngayon, 54 na. Oo. Yun lang, masasabi ko. May mensahe po ba kayo sa ating mahal na Pangulong Marcos? Sana diba nagdagdag siya ng, ay sa bagay nagdagdag ng, sabi nga nila, nagdagdag ang mga, nagtaas ang mga bilihin, sana daw dagdag ang sahod. Mga tao. Oo. Pero sabi nagdagdag naman daw. Oo, nagdagdag naman po. Ang pamisahe ko lang, sana, huwag naman, as in yung ibang mga yung taas sa kagaya ng bigas. Oo. Mga importante, di ba? Opo. Kasi kagaya lang sa mga mahihirap, kung wala silang trabaho, hindi sila maka-afford ng bigas. Kasi nga, mataas na ang bigas. Morning po. Ma'am, kontento po ba kayo sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas? Oo at hindi, bakit po? Siguro, parang kasi nagsitaasan yung Bilihin ngayon. Okay. So, marami po nahihirap. Oo. Pero, bagay, yung sa amin, di po namin alam kung ano talaga yun. Okay. Yun lang po yung sa amin yung mga nabili talaga. Ayun ang problema. Baka may mensahe po ba kayo sa ating mahal na Pangulong Marcos tungkol po dito? Ma-resolve ba yung mga problema para hindi na mahirapan yung ibang Okay. Maraming salamat. Po. Good morning. Ma'am, kontento po ba kayo sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas? Oo at hindi, bakit po? Medyo kontento. Medyo lang. Medyo okay. Tapos, kasi may pinakatulog siya sa akin ng konti. Kaya lang yung mga ibang bagay na, maliit na bagay, hindi niya nasusulbar. Lagi lang, pinapainit lang ang ulo ko, lagi lang akong nagtataka, bakit ganun, ganito, lagi lang akong nami-misplace, ganun. Eh sabi ko naman, wala naman akong ginagawa masama sa pamahalaan, sabi ko ganun, bakit kailangan ang bagay-bagay na importante sa akin mawala? Ano po yung mga bagay na yun? Halimbawa po, pera. Pera, okay. Pera po. Galing po ako ng probinsya. Kaya nga po, tapos po, pinamasa lang po yung pera ko, hindi naman niya kinuha lahat. Kaya sabi ko doon sa barangay na magtulunga, hingi pa ako ng tulong, o kaya magtatrabaho lang muna ako. Kaya nakapasok pa ako dito kay Sir Raj. Trabaho po ako. Ngayon po, eto, nagtatrabaho po ako. Taga saan po sila? Taga Leyte po ako. Leyte, Waray. Taga Leyte ako. Okay. Bisaya po. Bisaya. Okay. Baka may masasabi po kayo sa ating mahal na Pangulong Marcos tungkol sa nangyari sa iyo. Dapat matuto siyang magturo sa tao na magdisiplina, na huwag dumami ang mga anak. Kasi number one po ito, yan po yung pinagmumulan ng kurap. Yung mga anak na napapabayaan. Okay. Thank Ako you. galit ako sa kurap. Ay, okay. Thank you po, thank you. Good morning. Ma'am, kontento po ba kayo sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas? Oo o hindi at bakit po? Parang alanganin na. Parang alangan. Kasi, di ba dapat bababa na yung bigas? Oo. Lalong tumaas. Ayun. Bukod dyan, yan lang ang problema. Sa mga pamasahan. Ayun. May masasabi po ba kayo sa ating mahal na Pangulong Marcos tungkol dito? Kasi parang ano pa ngayon eh. Kung bumibelo pa lang siya, parang ano pa lang eh. Parang lalong tumaas yung, di ba may mga pangako ng bababang bigas. Pangarap. May pangarap siya magawing 20 pesos per kilo ang bigas. Wala siyang pangako. Oo, yun nga. Pero lalong tumaas na yun. Dahil po dyan ma'am, yung pagtaas ng bigas natin ngayon, dahil may mga tao po talaga ng mga smuggler saka holders na ngayon ay hinuhuli na po ng ating administration Marcos.
So ngayon daw po natin lang naramdaman yung pagmahal ng bigas, pero this coming September, Sana nga. magmora daw. Kasi may sapat naman na supply daw po tayo. Bakit nagkaganon? Baka ngayon lang talaga. Ngayon lang daw. Kasi dito sa Bulacan, may mga malaking bodega dyan na iniread po ng pamahalaan. Yan po ay napatunayan na holders ang kanilang ginawa kasi umabot daw po ng more than 3 months ang bigas na hindi po nila minarket. Kaya yun napaklose at kinuha po nila yung bigas para i-supply dito sa market at masolusyonan po yung pagmahal ng bilihin po natin ngayon. Ano po masasabi nyo tungkol doon? Antayin na lang natin kung ano, hindi kung mabago talaga. Okay. Maraming salamat po. Good morning po. Ma'am, kontento po ba kayo sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas? Oo o hindi at bakit po? Oo naman. Kasi okay naman at saka sana lang gawa nga na, di ba, tinatago nga yung bigas. Oo. So, dapat sana yun yung masukpo nila para kahit paano matupad man lang yung, kahit sabihin na natin hindi 20, kasi wala naman na talaga siguro 20 yung bigas na yun. Oo. Pero hindi naman ganun sana kamahal. Yun lang po yung sabi ko. Yung pamamalakad sa amin, okay na lang. Okay. May masasabi po kayo sa mga kritiko ng ating mahal na Pangulong Marcos katulad po ngayon na sinasakyan po nila ang pagtaas ng bilihin ng bigas? Ang masasabi ko doon po, hindi naman siguro President Bongbong Marcos about sa bigas. Siyempre, alam naman niya na naghihirap ang bansa. So, hindi naman siguro hindi naman sa kanyang problema siguro talaga. Problema din po ng mga nagbi-business po sa Opo, atin. yun. Tinatago po nila yung bigas. Yun, kaya nga ngayon, di ba, may nahuli silang ganon. Dapat sana lahat mahuli nila para kahit papano. Kasi nakakapagtaka biglaan yung pagtaas ng bigas. Opo. Yun po yung masasabi ko. Hindi namin sinisisi si President Bongbong. Hindi naman po siguro talaga dahil totoo naman ang puso niya na sa tao. Okay. Maraming salamat po. Okay po. Good morning po. Sir, kontento po ba kayo sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas? Oo o hindi at bakit po? Hindi. Dati gusto ko siya pero hindi na. Hindi na. Oo. Bakit, sir? Kasi mga ibang pinangako niya wala namang nangyari. Ano pong pinakako niya, sir? Tutulungan yung mga ordinary Pilipino. tao. Okay. Dapat ganun dapat kasi mas marami naman tayong naghihirap eh. Tapos siya pa, inaasahan isa pa lang. Na siya ang tataguyod sa Pilipinas pero wala eh. Hindi niya masyadong napapansin yung mga mababa. Nasa baba. Kaya yun lang. At saka yung ibang mga bilihin natin, pataas na rin ang pataas. Parang hindi na nila tinitignan. Nagpo-focus din masyado sa pumapasok ng mga negosyo sa ating bansa. Oo. Yun lang naman yung inaano niya. Pero yung mga kagaya natin, lalo na yung mga magsasaka, wala eh. Panahon ng anihan, biglang bumaba yung mga produkto nila. Pag walang anihan, tataas. Okay. Wala. Kaya walang nangyayari. Kaya mas lalong nagmahal ngayon ang mga bilihin kasi example na lang yung mga bilihin sa pang-abuno sa mga magsasaka, tumataas ang tumataas. Tapos yung pagbenta nila sa mga malaking mga bumibili sa kanilang mga produkto, mababa ang bili. Ang pagdating dito sa mga kagaya natin sa palengke, mataas ang benta, tapos murang bili nila. Pagdating sa abuno, mahal. Kaya walang nangyayari. Totoo mang bumaba, wala namang bumaba talaga, lalong mahal talaga, mahal. Tapos yung sahod natin, mababa lang din. Hindi naman umaangat. Yun lang din yung dating gusto ko siya, ngayon parang Hindi na. wala. Nagiging 40% na lang yung ko sa 40%. po. Ma'am, kontento po ba kayo sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Marcos sa bansang Pilipinas? Oo at hindi bakit po? Okay naman. Okay naman. Bakit po? Siyempre, marami rin kayo tulungan. Hindi naman yung pagpunod na Okay. okay lang sa akin. Wala po ba kayong masasabi sa bigas po natin ngayon na patuloy pa rin pagtaas? Bigas. Bakit gano'n na tumaas na, tapos sabi nila,
Okay. Ngayon, tumaas yung mga bigas. Hi Nay, good morning po. Nay, kontento po ba kayo sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas? Oo at hindi, bakit po? Ang ano lang namin, kasi tumaas nga mga presyo, bakit hindi nila kaya pigilan yun? Okay. Diba? Kawawa naman kaming mahihirap, hindi na kaya namin mag-approve na mabili ng mamahalin na bigas. Tama lang yung kita. Minsan nga, maglugaw na lang. Minsan wala nang lugawin, kaya wala nang pambili. Gawa sa ginagawa, dapat ano niya, na ayusin ba niya na sana maibaba nila ang bigas, ang mga presyo lahat. Kasi kawawa kaming mahihirap. May mensahe po ba kayo sa ating mahal na Pangulong Marcos tungkol dito? Meron po. Gusto namin maibaba ang presyo ng bigas. Lahat ng bilihin maibaba man lang. Huwag na ipataas, hindi na kaya abutin ng mga mahihirap. Kawawa naman kami. Yun lang po. Dapat maawa siya. Thank you po. Morning. Ayan. Tay, kontento po ba kayo sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas? Oo o hindi at bakit po? Ay, sa mga ganyang mga presidente, okay naman kasi maganda naman ang takbo. Okay. Ano pong masasabi niyo sa mga kritiko ng ating mahal na Pangulong Marcos katulad po ngayon na ginagamit po nila ang pagtaas ng bilihin ng bigas? Doon, wala. Sinisi po nila sa ating mahal na Pangulong Marcos. Dapat wala tayong masisisi sa pangulo natin dahil ang nagpapatakbo niyan yung mga may malalaking kumpanya Okay. ng nagaya ng bigas. Mm. Hindi naman si Marcos may hawak yan Mga business. Kagaya ng abono, ay saan ang gagaling yung bigas, kung walang abono, wala tayong bigas. Mhm. Dahil doon natin kinukuha yung katabaan ng ating mga pananim, di ba? Opo. Hindi natin ipagsisi sa Pangulo kasi ang presyo lang naman ng ang iba, ang gagaling sa ibang bansa. Hindi wala naman tayong ang tawag yan, abono na mura Inaangkat lang din po natin yan. Naangkat din natin yung ibang fertilizer. Hindi natin may sisi sa Pangulo yun. Alam nga naman, kababae ng Pangulo yung hindi naman siya may-ari ng Company. buno. Oo. Okay. Wala tayo sa bigas na yan. Ng Pangulo para pababay ng presyo ng kung hindi naman bababa yung bigay natin sa merkado. Okay. Yun lang po tayo. Yeah. Thank you. Okay.